Hello guys, welcome sa another vlog. So ngayon nandito kami sa labas. Sinundo lang namin si Andriel kanina. Sama na namin siya, sinundo namin siya sa school. Tapos mayroon lang akong kinuha sa office kanina. And then now, nandito kami sa Dubai. Mamaya nga pala, sasagutin natin yung tanong na kung magkano nga ba yung cost of living dito sa Dubai kapag nandito yung pamilya mo at mayroon ka pinag-aaral na bata. So kung interesado ka dyan, kung nagbabalak ka na rin na magtayo ng pamilya dito, mag-start ng pamilya dito, at curious ka kung magkano nga ba magagastos mo, o baka naman gusto mo na rin papuntahin yung anak mo dito na nasa Pilipinas. Tapos gusto mong malaman kung magkano nga ba ang mabuhay dito sa Dubai na meron kang pinag-aaral na bata. So kung interesado ka dyan, tapusin mo tong video na to. Pero bago yan, isang malupit na intro muna tayo. Bam! So kain muna tayo guys. Kain muna tayo. Gutom na ang team Yala Barbs. Nangyari, kakain kami dito sa Golden Joy. Grabe init ngayon. Ramdam na ramdam mo yung init. Sobrang init, no? So guys, sarado nga. Meron. Sarado. So hanap muna tayo ulit ng ibang kakainan. Failed. Marami namang kainan dito eh. Dito kasi kami ngayon sa International City. Dito sa Dubai International City, marami kang makakainan dito na mga iba't ibang cuisine. Pero marami dito, ang kakainan namin ay yung mga Chinese cuisine. Ito sana yung Golden Joy Restaurant. Kumain na kami dito dati, masarap. Kaya lang ngayon, sarado siya. Hindi ko alam kung bakit. So, balik muna kami sa kotse at sobrang init. Tsaka kami magde-decide kung saan kami kakain. Grabe init! Sobrang init sa Dubai. So, dito na kami kakain guys. Dahil sarado nga yung dapat namin kakainan kanina. So, dito na kami pupunta. Yung pangalan nun, Mel, I think Kowloon. Kowloon yung pangalan eh. Chinese restaurant din. So, Kowloon Hong Kong Restaurant. Meron din silang binibigay na free na tea. Ito. Dito di ba, Mel? Natin yan mamaya. As you can see, umorder muna sila. Gutom na talaga itong dalawang to eh. So ito yung menu nila guys. Meron silang green beans, roasted eggplant, fried beef with mushroom. Ayan. Ganyan din yung mga presyo guys. Gusto nyo naman, ito yung mga recommended nila. So ito naman, roast meat. Stir fry. So, mayroon din silang mga seafood. So, may dim sum din. Tapos meron din silang clay pot rice, porridge, and mga wonton noodles. Wonton rice noodles. Ito yung order ko to, brisket beef noodles. Dito yan sa Kowloon Hong Kong Restaurant. Di na siya nakapag-intay oh. Kumain na siya kasi gutom na talaga siya, galing siya sa school. How's the beef brisket noodles? Sweet? Really? Sweet? Kind of. I think the brisket will taste. How about the noodles? So ito na next. Ito ang Hong Kong style fried rice. Hindi na nakahintay. And this is the shrimp wonton. So ito naman yung shrimp wonton nila. Ito na ang pinakamalupit. Favorite. Ang pangalan nito? Roast pork. Ito pa pala yung mas masarap. Damn. Ang tawag dito, Med? Sabi ni Madam, vermicelli shrimp something daw. Ayan nyo guys.
Sobrang crispy niyan. So, kain na kami guys. Meron pang isang dumating. Oh. Ang tawag dito? Fried bun. Fried bun. Order na naman ni Andriel. So, ito yung inabot na bill natin, guys. Medyo marami-rami kasi tayong in-order. So, tapos na kaming kumain. Tapos na rin kaming bumili sa may stationery para sa school ni Andriel. Ngayon, pupunta muna tayo sa mall. Mag-ikot-ikot muna. Maghanap muna tayo ng mga dapat pang bilhin. Tara, samahan nyo kami. Ginagawa mo? Connected pa. So dito muna kami sa Dubai Mall napunta. Dito na pala kami napunta kasi naisip namin na si John Paul pala palabas na rin ng 7 o'clock. So para pwede na namin siya sunduin na lang din. Sabay na namin pa uwi. Kaysa mag-car lift pa siya. So dito muna tayo maglakad-lakad. Magkape muna kaya tayo. Kape muna tayo guys. Why? So ito yung Chinatown part ng Dubai Mall. Marami kang makakainan dito ng mga Chinese food. Meron sila ditong parang food court na puro Chinese food lang. Ito yung sinasabi ko na food court nila, na puro Chinese yung mga pagkain.
Thank you. So meron dito isang supermarket sa may Chinatown. Pangalan niya Hippo Box. Nakapasukin natin. Tingnan natin kung ano meron. So meron mga dates. Ito, what's this? Candy. No, biscuit. Candy ba yan? Biscuit. 975 dirham. Ito. Is this a Japan product? Japanese product? Conference. 18.25 dirham. So, hindi lang pala to more on Chinese products, pati pala mga Japanese product meron din dito. Tsaka Korean product drill, no? Like this one, Poki. Japanese. 12.75 dirhams. What's that? Popping candy. Huh? Popping candy. Popping candy? Oh, this is my favorite. Here, an apple. Ito, medyo malaking apple to. Tingnan mo guys, 32 dirham. Isang malaking apple. Kayo na bahala mag-convert. Ang 1 dirham is equals to 15 pesos. Puro matcha oh. Sarap kaya to. Gusto nyo yung presyo ng matcha. Matcha powder, 50 grams. Made in Japan, 59.25 dirhams. So, kung i-convert natin yan guys, sa Philippine peso, 59.25 times 15. Guys, yung matcha, 888 pesos. Di ko alam kung ganyan din ba yung presyo niya sa Pilipinas o pareho lang or magkaiba o mas mahal. Pero para sa akin, mahal pa rin yan matcha na yan. 59 dirham. Matcha tea, matcha green tea, 31 dirham. 27 na lang daw pag member price. Nikilig na naman siya oh. Swerte ko talaga sa asawa ko eh. Tingnan mo. Mahiling magluto. Magkano yan? What? So, di ba guys, kahit pa paano, nagkaroon kayo na idea kung magkano yung mga bilihin dito sa Dubai. So, since nandito tayo sa Dubai Mall, baka nga medyo mas mahal nga dito. Pero kung sa ibang shop mo siya bibilhin, baka mas makakamura tayo. Bihira lang din kasi may magpunta dito. Actually, second time ko lang magpunta dito sa shop na to hindi sa Dubai Mall. Dito sa supermarket na to. Kasi mga turista yung mga dito guys, Dubai Mall. Karamihan. Hey, I'm gonna buy some. Itong tinapay na to, 10 dirham. Fiji water, 5 dirham. Alam nyo to guys, si Andriel, sobrang lambing nito. Tingnan mo mukha nito, sobrang lambing. Lalo na kung may pinabibili to. Tingnan mo kanina, nakita ko, hinahalikan niya yung mami niya eh. Oh. Yung pala may pinabibili. May pinabibili pala. Kaya pala. And she said yes. I said no, Andriel. Pala, I said no. You said yes. Earlier you said, yes. Thank you. Tingnan nyo guys, may pinabibili oh. Tingnan nyo yung tsura oh. Oh. Joke lang yon. Time trying wax candy. Guys, ang mahal nga dun. 18. Pero ito lang nabili namin guys oh. Ito lang nabili namin. Ito lang nabili namin guys. Ito lang nabili namin. Ito lang nabili namin. 66 dirham na yan. Ano ba yan? Orange flavor, try it. But you can bite it, just don't swallow it. It's wax. Part lasa? Not eating. So kape muna tayo guys habang naghihintay kay John Paul. Ang labas kasi ni John Paul 7 o'clock daw. Time check 6:35. So meron pa tayong time para magkwentuhan. So sabi nga kanina, magkano daw ba yung cost of living dito sa Dubai, UAE? Kung ikaw ay meron kang family of 3 na nagpapaaral ka pa ng bata, anong opinion mo? Cost of living. Wala daw siyang opinion guys. Retired na ako, so Hindi, syempre pagka pinag-uusapan kasi cost of living, no? Sigurado yan, unang-unang tanong dyan yung renta ng bahay. Kasi paano ka titira dito sa bansang Dubai, UAE, kung wala kang titiran? Syempre guys, yung cost of living, magdedepende yan kung saan kayo titira. Kasi katulad namin, backstory muna tayo. Before kami nakakuha ng flat namin, nag-start kami as a family. Nakikisharing kami sa isang flat. Kumbaga, nag-rent lang kami ng isang malaking room doon. Tapos binabayaran namin yung renta, aside pa doon yung internet tsaka yung kuryente. So yung
rent namin noon, time na yon, binabayaran namin nun sa renta, 2,500 dirhams or 2,800 dirhams yata. Rent lang yun ng rent lang yun ng room. Wala pa dun yung bayad namin sa internet, wala pa dun yung bayad namin sa kuryente, tsaka tubig. So yun pa lang, wala pa dun yung pagkain namin. So, although meron kaming ka-sharing nun, marami kami sa bahay nun, siguro nasa more than 15 kami sa isang flat nun, meron 2 bedroom na flat, tapos isang malaking hall. Siguro nagastos natin monthly dun, no? Siguro mga nasa more than 3,000 dirham. 3,000 dirham, ano pa lang yun? Yung kuryente, yung room, tsaka yung internet. 3,000 dirham. So, wala pa dun yung pagkain. So, doon kami nag-start. So, For pandemic. tama. Tayo. Before yun guys before pandemic yun. Nung hindi pa kami lumilipat. Up to the point na na-realize namin, parang medyo mas kailangan na namin ng privacy. Kasi pagka sharing kayo guys, less yung privacy nyo. Kasi marami kayong kasamang tao. Pero mababait naman yung kasama namin don't get me wrong. Kaya lang, since nga as a family na kami, parang naisip namin na mas okay na bumukod kami. Maghanap kami sarili naming flat. Nagkataon, nakakita kami ng sarili naming flat na 2 bedroom. Ang monthly lang namin is around 2,500 dirham lang. Rent pa lang yun. Pero okay na din. Kasi nga, sa amin buo yung flat. Wala kaming kasama. Wala kaming ka-sharing. So, yung privacy nandun talaga. So, pero guys, don't get me wrong yung mga kasama naman sa bahay nun, sobrang mababait. Yung mga sila Ate Sherry, yung mga taga Batangas, mababait yan. Tsaka, masaya silang kasama. Tapos, ang sasarap pa magluto, guys. Talagang napalipat lang kasi kami dahil nga nakakita kami ng flat na mas mura. So, ayun nga. So, yun yung cost of living namin nung time na yun. Hindi kami lumipat. Ngayon naman, nung nakalipat na kami dito sa bahay namin, 2 bedroom, may 2 bathroom, tapos solo namin. Tapos ngayon, ang binabayaran namin sa flat namin is 2,500 dirham. So, per month yun per month. Tapos nagbabayad pa kami ng kuryente, which is tinatawag namin na sewa. Yung kuryente namin, siguro average 1,000 dirham times 15. So around 15,000 pesos. Kuryente at tubig na yun. Tsaka gas. Tapos yung sa internet naman, nagbabayad kami dito ng internet namin monthly, 429 dirham. Tapos guys, sa pagkain naman dito, actually depende kasi sa inyo kung magkano yung nagiging kung paano kayo mag-budget ng pagkain Kasi kami, ayoko kasi nang nagtitipid masyado sa pagkain. Gusto ko kung ano yung gusto namin, nakakain namin. Kung ano yung trip namin kainin, biglang nag-crave si Rachel, si Andriel, nag-crave. Gusto namin, nabibili namin. So nagbabudget kami sa pagkain namin ng siguro around 2,500 to 3,000 dirham monthly. Tapos, meron din kaming kotse. So nagbabayad kami ng gasolina ng 600 dirham per month. So ayun. So yun yung basic, yung cost of living. Kaya lang, etong si Andriel, nag-start na siya mag-school before pa. So ngayon, upcoming grade 4 na siya. So yung tuition, siyempre. So nagbabayad kami ng tuition. Walaan nyo guys kung magkano ang tuition dito. Ano masasabi mo sa tuition dito? Ano masasabi mo sa tuition dito? Wala. Guys, nagbabayad kami ng tuition. Siguro, all in all, kasama na yung kasama ng school bus, yung tuition fee, yung mga uniform, yung books. This year, inabot kami ng around 14,000 dirhams plus. Plus. 14,000. Sabihin mo na ng mga abutin ka ng 15,000 dirham para sa grade 4 na student. Filipino school lang yon. Magastos kami ng 14,000. Sabihin mo ng 15,000 dirham. Kasi nga ang daming extra na binabayaran. So times mo siya sa 15. Kung iisipin mo, pwede ng pang-college sa Pilipinas yun guys. Pwede ng pang-college yun. Kano lang tuition natin ng college? 17,000 pesos per sem. Siguro ito, 15,000 dirham. Computin natin, 15,000 dirham times 15. Guys, ito tuition ng grade 4 student dito sa bansang UAE. 225,000 pesos guys. So yan, kaya naiintindihan ko din yung ibang mga magulang na talagang hindi kinakaya na papuntahin dito yung mga anak nila o dito sila magbuo ng pamilya nila. Kasi nga medyo expensive, lalo na pagdating sa eskwelahan. Ayun, maglalagay ako ng total na breakdown kung magkano yung cost of living dito ng isang pamilya, ng family of 3 na mayroong nag-aaral na bata. Filipino school lang Filipino school, hindi international school. So andito, ilalagay ko dito sa screen. Isa pang additional to sa cost of living. Paano kung yung anak nyo ay bata pa at hindi nyo pa pwedeng iwan mag-isa? Buti na lang ako ngayon, etong si Rachel retired na. So, siya na yung nag-aasikaso kay Andriel, siya na yung kasama sa bahay. Pero before, meron kaming additional na gastos. Kasi pareho kaming working nung time na yon, which is, nagbabayad kami ng nani. So, shout out kay Ate Fem, umuwi na siya ng Pilipinas. Kaya ayun, dahil dyan, si Rachel nag-retire na tuloy.
Lagyan natin yung picture ni Ate Fem dyan. Napakabait niya ni Ate Fem, napakasipag. Wala kaming masabi, namimiss ka namin 9 Ate years. Fem. 9 years simula nung nag 1 year old si Andriel, kasama na namin siya. 8 years pala. Umuwi na siya last year lang. So, may additional na gastos doon kasi magbabayad kayo, magpapasweldo kayo ng nani. Magpapasweldo kayo ng kasama ng anak nyo sa bahay. Kasi sino mag-aalaga sa mga anak nyo? Plus, bibisahan pa. Sino mag-aalaga sa mga anak nyo kung pareho kayo nasa work, di ba? So, ayun. Kailangan nyo rin consider yun. Kasi hindi to katulad ng Pilipinas na maraming taong pwede magbantay sa anak mo. At kung papabantay ka man, kailangan mong bayaran yun. Sobrang mahal mag-visa. At mahal magbisa. Siguro yung pag nag-visa ka ng isang nani na para magbantay sa anak mo, kung papagawan mo siya ng visa, abot kayo ng 10 to around 10,000 to 12,000 dirham for 2-year visa. Plus, meron pang insurance yun. Babayaran mo pa yung insurance. So, ayun. Yun yung mga bagay na dapat kino-consider nyo. Consider nyo kung isip nyo na magtayo na mag-start ng family dito. So yun lang. So dun sa tanong na magkano ba yung cost of living para sa isang pamilya na may nagpapaaral ka ng anak, sana nasagot namin yung tanong mo. Hello guys, so pauwi na kami. So sana nasagot namin yung tanong na kung magkano nga ba talaga yung cost of living dito, na kung meron kang family of 3 at nagpapaaral ka ng anak. So bago ko tapusin tong vlog na to, wag mong kalimutang i-like, wag mo na kalimutang i-share at mag-subscribe dito sa YouTube channel namin. So yun lang guys, maraming salamat, bye bye, yalla barbs!